parang siraulo si Topacio. Sa kanyang mga pinagsasabi sa rally para kay Kibuloy kanina. Nag-hold po ng rally ang mga supporters ni Kibuloy. Nanawagan sila, protect Pastor Apollo Kibuloy, justice for Pastor Apollo Kibuloy. Pinanawagan din nila na mag-resign daw si Senadora Risa Hontiveros. Hindi natin bakit naman nila pinapanawagang mag-resign si Senadora Risa Hontiveros? Yun nga ang matino eh. Kung sinong matino, yun pa ang gusto nila papag-resignin eh. Talagang mga dispalinghado ang mga ito. At sa speech ni Topacio, talagang tinira niya si Risa Hontiveros. Panoorin natin mga kabunyog, mga kababayan, at makikita natin na parang siraulo si Topacio. Alam nyo, hindi yata updated itong si Topacio. Nag-rally sila alas 3 ng hapon. Mukhang nagsalita dyan si Topacio alas 4. Alas 4 ng hapon, kalat na yung balita na kinasuhan na si Kibuloy. Kakasuhan na si Kibuloy ng Department of Justice. Pero yung speech ni Kibuloy parang hindi siya updated. Hindi siya updated. Ang sabi ni Kibuloy, ang Senado ay hindi naman korte. Ang Senado ay hindi naman NBI, hindi naman ito pulis. Parang ang sinasabi niya, kung mayroong reklamo kay Kibuloy, kasuhan. Hindi niya yata alam na nagdesisyon na ang prosecutor ay ang DOJ na kakasuhan talaga si Kibuloy ng qualified trafficking. Parang hindi updated itong si Topacio. Kawawa naman ang kliyente nito kung ganyan ito. Ito, panoorin niyo mga kabunyog. Sa Hontiveros. Pinatatawag si Pastor sa Senado dahil meron daw nagbibintang sa kanya ng ganito, ganoon. Ang Senado... Ayan, pinag-iinitan nila si Risa Hontiveros, Risa resign daw, Risa resign. Kung papag-resign ninyo, si Robin Hood Padilla, yung mga kagrupo nyo na mga non-performing sa Senado, yung matino, na matapang, na may bis, saka yung papag-resignin. Talagang mga dispalinghado tong mga to eh. Pero ito yung speech ni Topacio, mga kabunyog. Ay hindi hukuman. Ang Senado ay hindi kapulisan. Ang Senado ay hindi NBI. Ang Senado ay hindi piskalya. Bakit? Doon gustong litisin ni Risa Hontiveros. Bakit? Ang speech ni Topacio, bakit daw doon sa Senado gustong litisin ni Risa Hontiveros? Oy Topacio, talagang hindi ka updated. May desisyon na ang DOJ. Sasampahan na ng mga kaso sa korte si pinagtatanggol mong si Kibuloy. Parang hindi ka updated eh. Mga kabunyog, hindi updated. Ang sabi niya, ang Senado daw ay hindi naman korte, hindi naman daw hukuman. Bakit daw gustong litisin ni Risa Hontiveros sa Senado? Ang lagi nilang paulit-ulit na sinasabi, kung mayroon kayong ebidensya laban kay Kibuloy, ay kasuhan nyo sa korte. O ngayon, hindi mo ba alam na Topacio nang umakyat ka dyan sa stage na mayroon ng isasampang kaso sa korte? Hindi mo ba alam yun? Parang umaga yata lumabas yung balita na yun. Nag-press briefing tapos ang mga mensahe dyan parang ang sinasabi dyan ni Topacio, kung gusto daw talagang kasuhan si Kibuloy, kasuhan daw sa korte. Mayroon na. Hindi ka ba updated? Hindi ba ito updated? Si Risa Hontiveros nagsasagawa ng pagdinig sa Senado, hindi naman para litisin si Kibuloy. In aid of legislation yun. In aid of legislation. At sa totoo lang, dahil sa pagdinig na ginawa ni Senadora Risa Hontiveros, nakapagsalita yung mga nagrereklamo kay Kibuloy, nakapagsalita yung mga testigo, nakatulong yun para ang DOJ ay mabilisin ang pag-resolve ng petition for review. Inamin naman ni DOJ Secretary Rimulya na ang tagal nang nakabinbin sa kanilang tanggapan ang petition for review. Kasi nga, ang nangyari, nagsampa na ng mga demanda o ng reklamo kay Kibuloy doon sa prosecutor ng Davao. Kaya lang ang ginawa ng prosecutor ng Davao, dinismiss. Siyempre, pag sinabi mo namang Davao,
ano doon, mga prosecutors doon, hawak ni Duterte yun. Kaya malakas ang loob nila Kibuloy na i-challenge ang mga nagrereklamo na magsampa daw ng reklamo. O ngayon, ginawa naman ng mga nabiktima ni Kibuloy, nagsampa sila ng reklamo doon sa Davao. Kaya lang, dinismiss ng prosecutor. Mabuti na lang at matapang yung mga nagrereklamo, hindi sila tumigil. Nag-file sila ng petition for review sa DOJ. Kaya lang pagdating naman sa DOJ, panahon ni Aguirre at saka ni Guevara, panahon ni Duterte, nakabinbin lang yung mga petition for review, hindi inaksyonan. Hindi inaksyonan ng DOJ. So ngayon, nagsagawa si Risa Hontiveros ng pagdinig. Nagsagawa si Risa Hontiveros ng pagdinig sa Senado. So lumabas ngayon ang mga ebidensya. Lumabas ngayon ang mga nagrereklamo. Lumabas ngayon ang mga testigo. Napabilis ngayon ang desisyon ng DOJ. Kaya nagdesisyon na yung DOJ. I-grant yung petition for review. So nakita mo na, Topacio. Nakita mo na. Ha? So ano ang silbi nung ginawa ni Risa Hontiveros? Yan ba yung paglilitis? Hindi. Ang maglilitis ay korte. Ha? Ang magsasampa ng kaso ay hindi Senado. Ang magsasampa ng kaso ay ang DOJ prosecutors. Yan na ngayon ang gagawin kasi may order na si Rimulya. May order na si Rimulya na magsampa na ng child abuse at saka qualified trafficking. So kung ang hinihintay mo, Topacio, ay kaso, yan, may kaso na. Ngayon, anong papel nung ginawa ni Risa Hontiveros? Kung wala yung pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros, hindi makikita sa buong bansa ano ba ang mga reklamo kay Kibuloy. Hindi makakapagsalita ang mga testigo at mga nagrereklamo. So yung sa tulong ng pagdinig ni Risa Hontiveros, lumabas yung mga testigo, mga nagrereklamo, lumabas yung mga ebidensya. Nakumbinsi ngayon ang Department of Justice na mayroon ng probable cause para isampa ang mga kaso. Yun ang gamit ng pagdinig ni Risa Hontiveros, Topacio. Galit na galit kayo kay Senadora Risa Hontiveros kasi may nangyari sa pagdinig niya. Lumabas ang mga testigo, lumabas ang mga nagrereklamo na matagal nang sinupil. Oh, kaya ngayon, mabuti, nag-press conference na si Rimulya, nag-decide na sila na i-grant ang petition for review. Binaliktad nila ang desisyon ng prosecutor ng Davao. Oh, yan. Kaya, ganun ang nangyari dyan.